Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Ito ng ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Huling namataan yung sentro nitong low pressure area sa layong 260 kilometers kanluran ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. So nananatiling maliit yung tsansa na nasabing LPA na maging bagyo at nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na kung saan nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at ilang areas rin ng Southern Luzon. Samantala, itong area ng Extreme Northern Luzon makakaranas ng mga pag-ulan na dulot naman ng shearline at itong silangang bahagi ng Luzon as well as silangang bahagi ng Visayas makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dulot naman ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. For Metro Manila and the rest of the country ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan ngayong araw. Sasamahan yan ng mga usual thunderstorms throughout the day, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so dahil sa epekto nitong easterlies, asahan natin yung mga pag-ulan, mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga thunderstorms sa may Bicol Region, Aurora, at sa Quezon. Dahil naman sa shearline, actually naglabas tayo ng weather advisory kaninang alas 5 ng umaga. Yung ating 24-hour rainfall forecast, posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters yung ating mga pag-ulan sa may area ng Batanes. So for Batanes and Mabuyan Islands, for today ay asahan natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na kung saan itong lalawigan ng Batanes posibleng makaranas ng mga moderate to heavy rain sa dulot ng shearline. Dito naman sa ilang area rin ng Southern Luzon sa bahagi ng Mimaropa dahil naman sa low pressure area sa kanluran ng Zamboanga del Norte ay makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon ay partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan ngayong araw. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga thunderstorms throughout the day. So ngayong madaling araw, may mga thunderstorm na tayo na itala dito sa silangang bahagi ng Luzon. Possible by hapon or by gabi. Mas maraming lugar dito sa Central and Southern Luzon yung makakaranas ng thunderstorm activity. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so included sa ating weather advisory kaninang alas 5 ng umaga yung ating 24-hour rainfall forecast. Posible rin umabot ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ngayong araw dito sa area ng Palawan. So as compared sa mga nakarang araw or as compared to yesterday, nabawasan na yung mga lugar na makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot nitong low pressure area. So yung location ng low pressure area sa ngayon ay nandito na sa karagatan ng Sulu. So for the next 24 hours, generally gagalaw ito westward or northwestward, pero patuloy pa rin ito magdudulot ng mga pag-ulan over most of Palawan. At dahil naman sa low pressure area na ito, magpapatuloy nga yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms. So for most of Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, at dito sa Central Visayas, Zamboanga Peninsula at sa Barm. Samantala ito namang mga kaulapan na ating inaasahan for today sa Eastern Visayas ay dulot naman ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. So improving weather conditions na ating inaasahan over most of Mindanao. So itong central and eastern sections ng Mindanao, sa may northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxargen. So bahagyang maulap hanggang sa maulap papapawiri na ating inaasahan ngayong araw over these areas. Pero posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga paulan na dulot ng thunderstorms. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw for the next 4 days. So starting tomorrow, araw ng Martes, magpapatuloy nga yung paggalaw nitong low pressure area sa may Sulu Sea, generally westward. So possibly by tomorrow, nandito na ito sa West Philippine Sea sa kanluran ng Palawan. So possible, mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area na ito. So improving weather conditions over most of Visayas and Mindanao. Gayun pa man, magpapatuloy yung mga kaulapan at yung mga kalat-kalat na thunderstorms sa may Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. So over central and eastern sections ng Visayas at Mindanao, pati na rin itong areas ng Bicol Region, mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, dahil sa epekto naman ng shearline, magpapatuloy naman yung mga pag-ulan dito sa area ng Batanes at Cagayan. So, mataas na tsansa ng pag-ulan na ating inasahan over these areas. So, usually yung convergence ng ating hangin
o yung mainit at malamig na hangin. So for the next few days, ito yung ating weather system na kailangang tutukan ng pansin dahil posible itong magdulot ng mga pag-ulan sa eastern section ng Northern Luzon. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit, no, so for the rest of the country, including Metro Manila, throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather conditions ang ating inaasahan. So mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. So for most of Metro Manila and the rest of the country, ay partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan, pero nandiyan pa rin yung mga chance ng isolated rain showers or localized thunderstorms throughout the day. So inulit ko po, itong low pressure area, low chance na maging bagyo within the next 24 hours, gagalaw generally westward or west-northwestward patungo dito sa West Philippine Sea. So by tomorrow, nandito na ito sa West Philippine Sea sa kanluran ng Palawan. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas as of 5 a.m. pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa mga seaboards ng Northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.